May gusto akong sabihin sa'yo at baka hindi mo ito madalas marinig. Darating yung araw na lahat tayo haharap sa Diyos. Sa araw na yon, wala nang pera, status, popularity, or achievements ang makakapagligtas sa atin. Ang pinakamahalagang tanong ay ito, talaga bang kilala mo si Kristo? Ngayon pag-uusapan natin yung tatlong malalakas na palatandaan na maaaring nagpapakita na talagang gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Isa dito yung hindi mo napapansin. Lahat tayo, lalaki man o babae, darating sa punto ng buhay na mapapaisip tayo tungkol sa eternity. Ano bang mangyayari pagkatapos ng buhay na to? Langit ba? O hiwalay sa Diyos? At ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang tatlong malalakas na palatandaan na maaaring indikasyon na talagang gumagawa ang Diyos sa puso mo. Pero bago natin pag-usapan yung una, kailangan mong maintindihan ito. May isang tanda dito na sobrang importante. At kapag nararanasan mo ito, malaking senyales na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. 1. Nakakaramdam ka ng conviction kapag nagkakasala ka. Bible reference, Galatians 5:17. Ang laman ay laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. May spiritual war na nangyayari sa loob ng bawat tao. Yung laman mo, gustong gumawa ng kasalanan, pero yung Holy Spirit, kinoconvict ka. Pinaparamdam niya kung ano ang tama at mali. Kapag may ginagawa kang mali, hindi ka mapakali, may bigat, may konsensya, may inner struggle. At alam mo kung bakit? Kasi gumagalaw ang Holy Spirit sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na perfect ka na. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Pero ibig sabihin, hindi ka na komportable sa kasalanan. Yung mga dating ginagawa mo nang walang pakialam, ngayon, unti-unti ka nang nakukonsensya. At malaking bagay yun. Kasi ang totoo, maraming tao ang nagkakasala ng walang pakiramdam, walang conviction, walang struggle, walang desire magbago. Pero kapag may battle sa loob mo, malaking senyalis yun na may ginagawa ang Diyos sa puso mo. Unti-unti kang lumalago sa pananampalataya. Bible reference, Psalms 84:7. Sila'y lumalakad na palakas ng palakas. Ang totoong spiritual growth, proseso, hindi instant. Unti-unti, araw-araw, minsan mabagal, minsan mahirap, pero gumagalaw. Habang tumatagal, napapansin mong may mga bagay kang hindi mo na kayang gawin gaya ng dati. May mga kasalanang dati mong mahal, pero ngayon, nilalabanan mo na. May mga ugaling dati normal lang sa'yo, pero ngayon, gusto mo nang iwan. At kahit nadadapa ka minsan, bumabangon ka pa rin. Bakit? Kasi gusto kang palaguin ng Diyos. Gusto kanyang ilapit sa karakter ni Kristo. Parang bata na lumalaki, hindi mo napapansin araw-araw. Pero pag tinignan mo yung dati mong sarili, makikita mo kung gaano kalayo na yung nilakad mo. Ganun din ang spiritual growth, hindi perfection ang sukatan. Direction, palapit ka ba kay Kristo o palayo? 3. Si Jesus na ang sentro ng buhay mo. Bible reference, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa mundong to, maraming tao ang pwede nating hangaan. Mga atleta, celebrities, successful people, pero lahat sila, tao lang din, lahat may pagkakamali, lahat may limitasyon. Pero isa lang ang nabuhay ng perpekto, si Jesucristo. Siya lang yung hindi nagkasala, siya lang yung tunay na karapat-dapat sundan, at ito yung magandang balita. Noong panahon ng Old Testament, may tabernacle at may belo na naghihiwalay sa tao at sa presensya ng Diyos. Hindi basta-basta makakalapit ang tao sa Kanya kasi banal ang Diyos at makasalanan tayo. Bible reference, Hebrews 9:12. Noong ipinako siya sa krus, ibinuhos niya ang dugo niya para sa kasalanan natin. Hindi dahil makasalanan siya, kundi dahil tayo ang kailangang tubusin. At nung namatay siya, napunit yung belo. Bukas na ang daan papunta sa Ama. Hindi na sa pamamagitan ng templo, hindi na sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya na yung tulay, siya na yung daan, siya na yung tagapamagitan natin sa Diyos. Bible reference, John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At kapag tunay kang sumampalataya kay Kristo, hindi lang basta relihiyon ang nangyayari. Nagbabago ang puso mo, kumikilos ang Holy Spirit at unti-unti kang binabago ng Diyos mula sa loob. Kaya kung nakakaramdam ka ng conviction, kung gusto mong lumapit sa Diyos, kung gusto mong magbago, kung gusto mong makilala talaga si Kristo,
Baka hindi aksidente na naririnig mo to ngayon, baka tinatawag ka ng Diyos. Hindi mo kailangang maging perfecto bago lumapit sa Kanya. Lumapit ka habang sugatan. Lumapit ka habang nalilito. Lumapit ka habang pagod. Kasi si Jesus, hindi siya namatay para sa perfect na tao. Namatay siya para sa atin, para sa mga makasalanan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kung gusto mo, pwede kang manalangin ngayon. Panginoong Jesus, kailangan kita. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo. Baguhin mo yung puso ko. Ikaw ang maging sentro ng buhay ko. At turuan mo akong lumakad kasama mo araw-araw. Amen. At tandaan mo, hindi ka tinatawag ng Diyos para manatiling pareho. Tinatawag ka niya para mabago. I come in peace. Salamat sa pakikinig.